The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them, "Strive to enter through the narrow gate, for many, I tell you, will attempt to enter, but will not be strong enough. After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 'Lord, open the door for us'? He will say to you in reply, 'I do not know where you are from.' And you will say, 'We ate and drank in your company, and you taught in our streets.' Then he will say to you, 'I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers.' And where will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves cast out? And people will come from the east and the west, from the north and the south, and will recline at the table of the kingdom of God. For behold, some are last will be first, and some are first will be last." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In a world full of instant noodle, lahat na lang instant, we have lost our patience in many things. Nagmamadali tayo. Lahat minamadali natin. Ngunit may mga bagay na sadyang hindi nyo pwedeng madaliin. As the saying goes, you can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. You can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. It takes time. It takes time. Pero kadalasan, pag mayroon tayong ginagawa, naghahanap talaga kaagad tayo ng resulta. Counting diet, gusto natin payat agad. Counting bawas sa kain, gusto natin baba agad ang blood sugar. Gusto natin baba agad ang blood pressure. Nagmamadali tayo. May mga bagay na sadyang naaabot, dala ng panahon at tiyaga. Maging ang pagpasok sa langit ay hindi nyo pwedeng madaliin. We enter heaven by a way of life, not according to the road we travel. A way of life, uri ng pamumuhay. My dear friends, we are invited today. How much of the things we do it for the future of our soul. How much of the things we do today, we do it for the future of our soul. Nung isang araw, sinabi ko, you think of the future, but you live in the present. Sapagkat lahat ng ginagawa natin ngayon ay merong
kinabukasan. Lahat, we are a product of our choices. Things we neglect today, we regret tomorrow. Things we abuse today, we will regret tomorrow. Everything. Everything. What is the first reading trying to tell us? Or perhaps asking us, how much of the things we do today, we really do it out of love for God? Out of love for God. And truly, we can say, if we are humble enough, we can confess that many of the things we do today simply all about ourselves. Tungkol lang sa ating sarili. Kung ano ang ikasasaya, ikabubuti, name it. Pag sinasabi natin ikauunlad, palaging sarili lang yan, kadalasan. Kahit mayroon kang pamilya, di ba? Naalala ko yung away ng aming mga magulang. Ano po? Na nung una, hindi maintindihan ng tatay ko dahil lumabas sila. Tapos, ang saya-saya nilang lumabas. Pag-uwi nila nung hapon, magkaaway na sila. Magkaaway. So, pag nag-aaway yung magulang, yung mga anak ang nasasagasaan, hindi po ba, ano? Tinatanong ko yung tatay ko, Pa, anong nangyari? Ano po? Ang tagal na pinagnilayan ng tatay ko. Yung pala, yung nanay namin, doon sa book table na pinuntahan nila, bumili siya ng booklet na nakalagay, How to Make Your Husband Happy. Bumili yung nanay namin, How to Make Your Husband Happy. At in-appreciate ng tatay namin, Uy, thank you, thank you, thank you. At umalis na sila. Pagkatapos doon, nag-away na sila. Pagkatapos bumili ng booklet na How to Make Your Husband Happy, aawayin mo. Ano po? Anong pinag-awayan nila? Gusto pala ng nanay namin, bumili din yung tatay ko ng How to Make Your Wife Happy. Hindi siya bumili. Ano po? Hindi siya bumili. Little things like those we take for granted. Di ba? Among couples, how many among you really think about your spouse in the things you want to eat? Pag umu-order ka sa restaurant, how many of you really think about your spouse? Usually, pag umu-order ka, para lang sa sarili mo. Hindi po ba, ano? Usually, most of the time, when you buy something, you simply think of yourselves. If we cannot go out of that mentality, thinking only of ourselves, we will end up in ruin. Anong meron sa Ebanghelyo? Sinasabi lang naman doon, nakinig ka sa akin? Ano pa? Nakihalubilo ka, nakisalo ka, ngunit hindi ka makakapasok sa pinto ng langit. We dine with you, we listen to you. Saan natin ginagawa yan? Sa loob ng simbahan. Nakikinig tayo sa Diyos sa loob ng simbahan. Nagko-communion tayo sa loob ng simbahan. Pero meron sa atin na hindi makakapasok sa pinto ng langit dahil nakalimutan natin na isabuhay ang ating narinig. Nakalimutan natin. Saan inaasahan ng Diyos yan? Sino ang ating unang kapwa? Ang sarili nating pamilya. My dear friends, my brothers and sisters, I always say this. Many of us are so generous with other people
but not with our own family. Marami sa atin ang ganda ng kalooban sa ibang tao maliban sa sariling kamag-anak. The first reading reminds us, all things work for good on those who love the Lord. All things work for good on those who love the Lord. What is a simple manifestation of love? When we take time to do things. We take time in doing things. Pag masyado ka nagmamadali, baka palatandaan yan ng kawalan ng pagmamahal. Pag nagsasalita ang asawa mo at sabihin mo, ano pa, minamadali mo, baka hindi mo talaga mahal. Di po ba, ano? Pagka minsan, nakakalimutan natin, ang pagbibigay ng oras ay palatandaan ng pagmamahal. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.